Chapter 9, Sia, Zane's Point of View. Ang huli kong naaalala bago ako tuluyang mawala ng malay ay bago pa man ako bumagsak, may umalalay na sa akin. Malabo na ang lahat kaya hindi ko na makita ito. Ang sakit na rin ng aking ulo na parang binibiyak na ito. Salamat at walang nangyaring masama sa'yo. Buti na lang talaga at dumating ang misteryosong babae. Yun nga lang, ay lalagyan ka pa niya ng peklat sa dibdib. Sabi ni Mia. Hindi ko napigilang mapangiti. Nakaramdam ako ng hapdi kanina na parang may napunit sa akin. Kasabay ng kung anong likido na pinainom nila sa akin na walang lasa. Para lang itong tubig. Yung blue elixir. Sino sa tingin niyo nagbigay nun? Tanong ni Vanessa. Walang nagtangkang sumagot dahil walang nakakaalam na sagot. Kung sino man ang mga misteryosong tao na tumulong sa amin, utang namin sa kanila ang aming buhay. Sabay-sabay kami napalingon na bumukas ang pinto at tiniluwal nito sa nurse siya na malawak ang ngiti. Nawala rin ang ngiti nito na mapansin ang basag na bintana bago lumipat sa amin ang kanyang tingin. Gigising na pala kayo? Halata ang gulat sa mata nito pero sinusubukan niyang takpan ng ngiti. Bitch. Dinig ko ang bulong ni Vanessa kaya hinawakan ko ang kanyang kamay para pakalmahin. Yes, salamat sa tulong, nurse siya. Animat na mababakas ang galit. Pero mukhang hindi naman nakalata si Nurse Cha dahil mas lumawak ang ngiti niya. You are welcome. Tungkulin namin sumagip ng buhay. Hindi ko naiwasan ang pagngisi. Really, Nurse Cha? Sagipin ang buhay o tuluyan ang buhay namin? How dare you, bitch? Bumilib nga ako sa iyo, Nurse Cha. Lumapit si Mia sa kanya na nakangisi. Nagawa mong iligtas ang buhay nila ng sandaling minuto. Magaling ka talaga pala. Puri ni Mia. Ngumiti itong muli. Tanga ba siya? Bakit hindi siya marunong makiramdam? Ang katangahan mo, Nurse Jia, magpapahamak sa'yo. Sunod-sunuran ka lang nila at sa huli, wala ring kwentang buhay mo sa kanila. Kinabukasan ay balik sa dati ang lahat. Matapos ang insidente kagabi ay wala nagchismisan tungkol dito. Parang sanay na sila na lagi may ganung insidente. Good morning, class. Bati sa amin ni Sir Alvarez. As usual ay walang nag-abalang batiin siya pabalik. Gusto ko sanang bumati pero tinatamad ako. Nag-umpisa na ito magturo. Nakatingin lang ako sa kanya habang ang aking isip ay lumilipad sa kung saan. Tingnan mo ang paligid. Bulong sa akin ni Celine na katabi ko. Nagkaroon na kasi kami ng seating arrangement at bilang Sean ay katabi ko si Celine sa monte. Pinansin ko naman ang paligid gaya ng sinabi niya. Tahimik ang lahat na nakikinig. Parang ordinaryong estudyante na nakikinig para matuto at makakuha ng mataas na marka to make their parents proud. Sa tingin mo, sinong kalaban sa kanila? Tanong niya na ikinalingon ko sa kanya. Nakatingin ito kay Sir Alvarez. Anong sinasabi niyang kalaban? Sa mga kaklase namin may kalaban? Sino? Paano niya nalaman? Anong sinasabi mo? Tanong ko. Nanatili ang tingin niya kay Sir Alvarez na nagsusulat na equation sa blackboard. Unti-unting lumapad ang kanyang labi hanggang sa mahinang tumawa na ito. Ang weird. Too innocent and numb. Hindi lahat na nakikita mo ay totoo. Hindi lahat ng nalaman mo ay katotohanan. Hindi lahat ng kaibigan mo ay kaibigan din ang turing sa iyo. Sa huli, sarili pa rin nila ang iisipin nila. Lumingon siya sa akin at hindi ko alam kung bakit napayuko ako. Tama siya. Sa loob ng impyernong ito, hindi mo talaga alam kung sino ba ang dapat pagkatiwalaan sa dapat iwasan, kung sino ba ang dapat pakisamahan sa dapat layuan. Sa bawat inosenteng ngiti, may kinukubling lihim. Huwag kang niyayakap na mahigpit sa kahit na sino dahil hindi mo alam kung sino ang may hawak ng kutsilyo. Mamamalayan mo na lang na may dugo ka na. Gusto kong takpan ng aking tainga ngunit ayaw gumalaw ng aking kamay. Ayokong isipin na maaaring may makagawa na ganun sa aking mga kaibigan. Ayokong mag-isip ng kahit na masama sa kanila. Ayokong masira ang tiwala. Ikaw, Zane, kaya mo bang talikuran ang mga kaibigan mo para maligtas ang iyong sarili? Nangilabot ako sa tanong niya at namalayan ko na lang na tumayo na pala ako sa aking nauupuan. Yes, Miss Sean? Tanong sa akin ni Sir Alvarez. May I go out? Ang tanging lumabas sa aking bibig. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at lumabas na ako. Hingal na hingal ako pagkarating sa CR. Itinukod ko ang aking kamay sa lababo dahil pakiramdam ko ay bibigay ang aking tuhod. Shit. Hindi.
Hindi ko magagawang talikuran ang mga kaibigan ko. Magkamatayan na, hindi ko sila ipagkakalulo. Alam kong hindi rin nila ako tatalikuran. Naghugas na lang ako ng kamay bago lumabas. Nawala na ako ng ganang pumasok at ayoko ring makita si Celine. Kinikilabutan ako sa kanya. Napagpasyahan ko na lang na pumunta sa gymnasium kung saan walang tao dahil oras ng klase. Papasok na sana ako na may kumulbit sa akin. Humarap ako sa tao sa likuran ko. Kumunot ang noo ko na mapagtanto na ito ang babaeng nakabunggo namin ni Matt na takot sa amin. Bakit? Tanong ko. Hindi ito nagsalita pero bigla na lang may lumabas na luha sa mata niya. Gulo-gulo ang kanyang buhok at gusot din ang kanyang blouse. Umungol-ungol ito na hindi man lang binubuksan ang bibig. Halatang nanginginig ito sa takot at may gustong sabihin sa akin. Hey, ayos ka lang? Alalang tanong ko habang hinahawakan ng kanyang braso para pakalmahin. Umiling-iling ito. Bakit ayaw mo magsalita? May humahabol ba sa'yo? Tanong ko. Pinunasan niya ang kanyang mata bago tumakbo palayo. Tumingin-tingin ito sa paligid na animoy may pinagtataguan. Sandali. Tumakbo ako palapit sa kanya ngunit hindi pa man ako lubusang nakakalapit na bumagsak na ito sa sahig. Nanlaki ang mata ko sa takot at gulat. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya kasabay ng panlalaki ng mata ko. Napatakip din ako sa aking bibig. Nakalabas na ang dila nito na may tatak na pako. Katulad na nangyari dati ay halatang pinaso din ito gamit ng mainit na bakal. Sumiritsit ang dugo sa liig niya kung saan may nakatarak na pako. Tulong! Tulong! Sumigaw ako ng sumigaw para may makarinig sa amin. Nahihirapan na itong huminga at halos lumuwa na ang mata. Pinipilit na magsalita ngunit walang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Posible kayang may gusto siyang sabihin sa akin. Zane! Oh my God! Naramdaman ko na lang na inglayo na ako nila Matt at Dave. Sa ngayon ay walang buhay na babae. Nakamulat ang kanyang mata habang parang nakatingin sa akin. Ang kanyang daliri ay nakaturo rin sa akin. Ano bang gusto niyang sabihin? Zane, ayos ka lang? Tanong sa akin ni Mia. Inabutan naman ako ni Jerome ng mineral water, ngunit hindi ko ito nakuwang inumin. Sinong gumawa nito? Paanong may nakatusok na sa kanyang pako? Hindi ko nakita ito kanina. Posibleng may tumira nito sa kalayuan. Shit, Zane, ayos ka lang? Alalang tanong sa akin ni Matt. Tumango na lang ako bago lumagok sa bote ng mineral water. Nagsidatingan na din ang mga guard at binuhat ang bangkay na babae. Sinong gumawa nito, Zane? Nakita mo ba? Tanong ni Dave. Pumiling ako. Hindi ko nakita. Napakabilis ng pangyayari. Pagsasabi ko ng totoo. Pero parang may gusto siyang sabihin sa akin. Kaso hindi niya nasabi dahil ang kanyang dila. Lumunok ako matapos maalala kung bakit ungo lang ang nagagawa niya. May tatak na ng pako. Sambit ko. Miss Zinshion, maaari ba kitang maimbitahan sa aking office? Tanong na isang babae na sa tingin ko ay ang principal na HU dahil sa ID nito. Teka, walang kinalaman si Zane sa nangyari. Giit ni Jerome. Gusto lang namin siya makausap. Hindi namin siya pinagbibintangan. Mahinhinang sagot ng principal. Sasama kami. Ani Matt. Hindi na. Sige na. Mauna na kayo sa dorm. Susunod na lang ako. Tigil ko. Ramdam ko ang pagtutol nila sa kanilang mata pero wala rin silang nagawa. Sumunod ako kay Madam Principal. Hindi ko maiwasang mapayoko dahil sa klase ng tingin na ipinupukol sa akin ng mga makakasalubong namin. Naanimoy akong may kasalanan kung bakit namatay ang babaeng yun. Pagkapasok namin ay tumambad sa amin si Ace na presenting nakaupo sa swivel chair ni Madam Principal. Oh, Madam Carmi, buti naman at dumating ka na agad. Init na ako. Bungad nito. Humingi naman ng paumanhin ang principal na ikinakunot ng aking noo. Bakit ganun? Parang takot sa kanya ang principal. Maupo ka. Tumayo si Ace sa swivel chair ni Principal Carmi at umupo sa sofa kung saan ako nakaupo. Umupo naman doon ang principal bago pinagsalikop ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa niya. Anong gusto niyo? Tanong ko. Kung pagbibintangan niyo ako tungkol sa nangyari kanina ay paumanhin, pero hindi ako may gawa nun. Dugtong ko. How rude, Miss Sean. Baka nakakalimutan mong kaharap mo ang principal at ang SSG president. Learn to respect. Mahina ngunit may diin na sambit ni Ace.
I rolled my eyes at hindi na sumagot pa. This is about you. Miss Sean as the newest secretary. Pag-uumpisa ng Principal Carney. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako interesado sa posisyon na yon? Inis na sambit ko. Akala ko tatanungin nila ako tungkol sa insidente kanina, pero tungkol pala ito sa pagiging sekretary ko. Jeez. As if you have a choice. I choose you personally, and that's final. Period. Ayoko. Tumayo si Ace at numupo sa table ni Madam Principal. Pakitang tao lang palang isang ito na may masunurin, pero isa palang demonyo. Oh well, demonyo na pala siya dati pa. Miss Sean, you will also benefit from this. Malalaman mo lahat ng gusto mong malaman once at tanggapin mo ang posisyon. Makokontrol mo ang mabababang tao. Kakatakutan ka nila. Mahina itong tumawa. Halos matawa ako sa sinabi niya. Sa tingin niya ba, kukunin ko ang posisyon na yon para lang maging superior sa iba? Ganun ba talaga ang mga may posisyon? Pakiramdam nila, kaya nilang paikutin ang lahat gamit ang kapangyarihan nila. Pag-iisipan ko. Pagsuko ko. Pagod na ako makipagtalo sa kanila at alam kong wala akong laban. I hate him. Fine. Anyway, how are you? I've heard what happened to you last night. Thanks for the concern, but I am fine. Tumayo na ako at pinagpaga ng aking sarili. Mahinang tumawa si Ace. This guy is getting into my nerves. Alam ko kung sino ang gumawa sa'yo nun. Natigilan ako bago tumingin sa kanya. Tumalon siya mula sa pagkakaupo sa table ni Principal Carney at naunang pumunta sa pinto. Huwag mong gawing tanga ang sarili mo. Alam kong may napapansin ka na. Tama ang hinala mo. Siya ang gumawa nun. Iniwan niya akong tulala. Hindi. Mali ang iniisip ko. Hindi ako dapat magbintang. Hindi siya ang may kasalanan.